Basta, in today's Jesus Filter Bible Study ay pag-aaralan natin kung ano ba ang prayer at paano ba dapat manalangin according to Jesus. Medyo malawak ang topic na prayer, kaya gagawin natin tong series. Ang lesson natin today is the part 1 of the series. We will only cover Matthew chapter 6 verses 5 to 8 sa lesson na to. And then sa susunod, itutuloy natin yung mga sumunod na verses. Ang context ng babasahin natin ay bahagi ng sermon ni Jesus sa bundok na sinimulan niya sa chapter 5 ng Matthew. So basahin nyo na lang yung chapter 5 para maintindihan ninyo yung context. Let's start. Verse 5, kapag ikaw ay mananalangin, huwag mong tularan ang mga mapagpaimbabaw. Ito ay sapagkat gustong-gusto nilang manalangin habang nakatayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan, upang makita sila ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Unang verse pa lang, meron na kagad pasabog si Jesus. Sabi niya, wag daw natin gayahin ang style ng prayers ng mga hipokrito. Hipokrito, sila yung mga self-righteous na tao, like Pharisees, Sadducees. Diba, for the last lesson, pinag-aralan natin ang pagkakaiba ng self-righteous and sinners. In here, binibigyan ulit tayo ni Jesus ng idea kung ano ang karakteristik ng mga taong mapagpaimbabaw. At anong sabi niya? Do not pray like them. Ang tanong, paano ba sila mag-pray? Self-righteous love to pray in public for display. Ito pa sabi ni Jesus, when you pray in public with the motive of display. Now, anong ibig kong sabihin dun sa term na display? Na-experience nyo na ba na minsan pag nag-pray ka in public, let's say during church gathering, aren't you more conscious about what you will say? To the point na hindi na siya tunog natural, right? Hindi siya tunog na nakikipag-usap ka sa Diyos. It's more like you utter a poem or singing a song. Minsan, di ba, nirarhyme pa nga natin yung mga words with matching shouting pa yon. Diba? May pasigaw-sigaw pa tayo. And people think pag mas malakas ang boses mo, mas powerful ang prayers. Well, I used to do that before. Now, let me clarify. I'm not saying na masamang mag-pray publicly. No, it's not that. Ipihingin ang pagkakataon at kailangan mo manalangin publicly. Just make sure na you are not doing it for display. You are not conscious about what the people will say about your words or yung sasabihin ng tao dun sa panalangin mo, kung magagandahan ba sila o hindi sila magagandahan. Because at the end of the day, prayer is talking to God. Ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam niyan. Now, para magkaroon kayo ng idea kung paano ba nananalangin ang mga self-righteous, ang mga hipokrito na tinutukoy ni Jesus, I'll put the link on the comment section of this video. I-watch nyo. Makikita ninyo kung paano sila nagpe-pray. Another thing, ang sabi ni Jesus, when you pray in public for display, natanggap mo na daw yung reward ng prayer mo. Anong ibig sabihin ni Jesus? Yung gantimpala na tinutukoy ni Jesus is yung papuri ng tao. So based on that, you should not expect that you will get an answered prayer sa mga nabanggit mo sa prayer if you do it that way. By the way, Jesus is saying, praying has a reward. Meron naman talagang reward ang pananalangin. Now, depende na lang yan kung kanino manggagaling ang reward mo. Sa Diyos na sasagot ng iyong panalangin or sa tao na magbibigay sa iyo ng papuri. Now, pipili ka na lang. Nakadepende yan sa iyo. Ituloy natin verse 6. Ngunit kung ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. Kapag naisara mo na ang pinto, manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. Ang iyong ama na nakakita sa lihim ang magbibigay sa iyo ng gantimpala ng hayagan. Sa verse 6, malinaw na sinasabi ni Jesus, kung may pagkakataon ka na manalangin, do it the right way. At paano daw? Do it privately. Pumasok ka daw sa kwarto, or humanap ka ng lugar na walang makakita at makakarinig na nagpe-pray ka. I believe the most genuine prayers are done in secret. Yung tipong ikaw at ang Diyos lang nakakaalam ng pinanalangin mo.
So by that, Jesus is saying, gusto ng Diyos na yung mga detalye ng ating mga prayers should be kept secret between you and God. Ikaw lang at ang Diyos ang dapat nakakaalam niyan. Walang iba. Now, sa tingin nyo, bakit? It's for us to find out why. But, let me give you my opinion on this. Wala to sa scriptures, no? This is just my own opinion. Diba sometimes pag meron tayong pinag-pray, tapos nalaman ng iba yung prayers natin. Diba minsan makakarinig tayo ng mga comments like, ang tindi naman ng prayers mo, hindi realistic. Or kaya naman, huy, alam mo, ganyan din yung pinag-pray ko pero hindi nangyari. O kaya naman ganito, huy, yung prayer mo hindi mangyayari yan kasi hindi yan ang kalooban ng Diyos. Now, anong epekto ngayon ng mga sinasabi nila or mga naririnig natin, mga side comments ng ibang tao na nakarinig ng prayers natin? We start to doubt our own faith and our own prayers. Bakit? Kasi nataniman ka na ng doubt sa puso mo. Now, isa yan sa dahilan kung bakit most of our prayers ay hindi nangyayari even though sobrang linaw naman sa Bible na kalooban ng Diyos yung pinagpe-pray mo. Ang problema ay hindi dahil ayaw ng Diyos tuparin ang prayers mo. Maaaring ang problema ay ang pagdududa kung mangyayari ba ang pinanalangin mo. Napakalinaw ng sabi ni Jesus sa Matthew 21 verse 22. Sabi niya, makakamit ninyo ang lahat ng inyong hingin sa panalangin kung kayo ay may pananampalataya. Anong kabaligtaran ng faith? Kasi sabi ni Jesus, lahat daw ng ipagpe-pray natin basta may faith tayo, makakamit natin. Tanong, anong kabaligtaran ng faith? Doubt. Yes, pagdududa. Saan naman ang galing yung doubt? Well, madalas nagsisimula yan sa mga taong nakapaligid sa'yo. O kaya naman sa mga turo na naririnig mo. If ang faith ay dumarating sa tao sa pamamagitan ng pakikinig, so is doubt. So if mali ang pinakikinggan mo, pagdududa ang darating at matatanim sa puso mo. For example, in Matthew chapter 17 verse 14 to 21, basahin natin. Pagdating nila sa napakaraming tao, nilapitan siya ng isang lalaki na naninikluhod sa kanya na sinasabi, Panginoon, mabaga sa aking anak na lalaki sapagkat siya ay may epilepsya at lubhanang nahihirapan. Madalas siyang nabubuwal sa apoy at sa tubig. Dinala ko siya sa iyong mga alagad at hindi nila siya napagaling. Kaya tumagon si Jesus, O lahing walang pananampalataya at lahing nagpakalihis, hanggang kailan ako mananatiling kasama ninyo at magtitiis sa inyo. Dalhin siya rito sa akin. Sinaway ni Jesus ang demonyo at lumabas ito mula sa kanya. Gumaling ang bata sa oras ding yun. Verse 19, pagkatapos lumapit ng bukod ang mga alagad kay Jesus at nagtanong, bakit hindi namin siya mapalayas? Verse 20, sinabi ni Jesus sa kanila, ito ay dahil sa hindi ninyo pananampalataya. Dahil sa inyong unbelief. Ang linaw, di ba? Ang reason daw kung bakit hindi nila mapalayas is dahil sa kanilang hindi pananampalataya. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kung kayo ay may pananampalatayang tulad ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa bundok na ito lumipat karoon at ito'y lilipat at walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. Now, sabi ni Jesus ang rason daw kaya di nila mapalayas ang demonyo ay dahil sa unbelief, sa doubt. Doubt is the opposite of faith. Now, ang tanong, saan nanggaling yung unbelief nila? Kung babasahin natin yung parallel story sa Mark chapter 9, bago yung incident ng palpak na pagpapalaya sa demonyo dun sa batang may sakit, the disciples were actually debating and having showtime, with the self-righteous scribes, sa mga expert ng kautusan. So meron silang debate na nagaganap doon. Ngayon basahin natin, Mark 9 verse 14. Sa paglapit nila sa mga alagad, nakita niya ang napakaraming tao na nakapalibot sa kanila. Ang mga guro ng kautusan ay nakikipagtalo sa kanila. Now, they are probably questioning, I'm talking about the Pharisees and the expert of the law, the scribes. They are probably questioning yung authority ng mga alagad to do certain things like probably yung pagpapalayas ng demonyo, yung pagpapagaling.
So nagkakaroon sila ng debate probably about those things. Hindi natin alam exactly kung ano yung pinagdedebatihan nila. But I would assume ito yung isa sa pinanggagalingan ng unbelief ng mga alagad. Dahil bago mangyari yung debate sa mga self-righteous person, wala naman silang naging issue or problema sa paggawa ng himala. Basahin natin yung Mark 6:12-13. Just a couple of chapters from chapter 9. No? Same book ito, nasa book of Mark. Ang sabi, sa kanilang paghayo, ipinangaral nila sa mga tao na magsisi. Gayon din, maraming mga demonyo ang kanilang pinalabas, pinahiran nila ng langis, ang maraming may sakit at pinagaling sila. So as you can see, yung mga alagad, wala silang issue sa pagpapagaling, wala silang issue sa pagpapalayas ng demonyo, not until nagkaroon sila ng debate, ng argumento sa mga Pharisees. Kaya nga, pag may super important prayers ka, alam nyo to, wag na wag mong sasabihin sa iba. Isikreto mo. At super careful din kung sino ang pinakikinggan kasi pwede sila maka-apekto sa faith mo. Kagaya ng nangyari sa mga alagad. Nakipagdebate sila sa mga, self-righteous people. People who are expert kuno sa kautusan. And probably that's the reason why merong na-plant na doubt sa heart nila, pinagdudahan nila yung kanilang authority to heal, to do miracle. Ngayon, balik tayo. Anong sabi ni Jesus? Hayaan mong malaman na lang nila na nanalangin ka kapag ibinigay na ng Diyos ng hayagan yung ipinanalangin mo. Yung tipong andyan na sa harap nila, saka na lang nila malalaman na, nagpray pala siya ng ganon. Kasi andyan na sa harap nila. So, do not spoil your prayers by telling others. No, if you tell others what you are praying, may possibility na ma-spoil siya. So, keep it secret. Keep it between you and God. Tuloy natin yung verse 7. Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, huwag mong gamitin ang mga walang kabuluhang paulit-ulit na mga panalangin gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ito ay sapagkat nananalangin sila ng paulit-ulit dahil sa kanilang palagay ay diringgin sila sa dami ng kanilang salita. Kung mapapansin ninyo, Jesus is teaching us first kung ano yung maling way ng pananalangin. And then after that, He told us yung tamang way. Yung way niya. Sa verse 7, sinabi ni Jesus na do not use lots of words pag nagpe-pray. Again, this is connected sa unang example. Using lots of words in prayer is a form of display. Some people think the longer the prayers, mas powerful. Pag maikli, less powerful. Alam nyo ba na yung ilang himala na ginawa ni Jesus at ng mga alagad niya is actually a result of short yet powerful prayers. Bigyan ko kayo ng example in John 11 verse 41-42. Inalis nga nila ang bato sa dakong pinaglalagyan nila ng patay. Tumingala si Jesus at nagsabi, Ama, pinapasalamatan kita na ako ay dininig mo. Alam ko na ako ay lagi mong dinirinig. Sinabi ko ito alang-alang sa mga taong nakatayo sa paligid. Ito ay upang sila ay sumampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. Tanong, how long is that? Ulitin natin this time, lagyan na natin ng timing. Alamin natin kung gaano katagal yung prayers ni Jesus dito. Let's start. Timer starts now. Okay? Ama, pinapasalamatan kita na ako ay dininig mo. Alam ko na ako ay lagi mong dinirinig. Sinabi ko ito alang-alang sa mga taong nakatayo sa paligid. Ito ay upang sila ay sumampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. Stop. How long is that? Pero, tingnan nyo yung effect ng prayer ni Jesus. Basahin natin yung sumunod na verse. Verse 43. Nang masabi na niya ito, sumigaw siya ng may malakas na tinig. Lazaro, lumabas ka. Lumabas ang patay. Ang kanyang mga kamay at mga paa ay natatalian ng telang panlibing. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang panyo. Now, kung tatanungin kayo, ano yung pinakamatinding himala na pwedeng mangyari through our prayers? Yes, yung bumuhay ng patay. Pero tingnan nyo, one of the greatest miracles done by Jesus Himself is a result of short but very powerful prayers. And if you study some of the other miracles na ginawa ni Jesus Christ at ng kanyang mga alagad, makikita ninyo na majority ng mga healing and miracles ay resulta ng maikli
but faith-filled prayers. In Acts chapter 3 verse 6, ang sabi ni Peter, I don't have any silver or gold, but I do have something to give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, arise and walk. Peter took him by the hand and raised him up. Immediately, his feet and ankles were given strength. Nakita nyo, ang ikli lang din ng prayer ni Peter, pero tingnan nyo yung nangyari. Miracle after miracle. Now, why we should keep our prayers short? Ang tanong. Ituloy natin. Huwag ninyo silang tularan sapagkat alam ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa man kayo humingi sa Kanya. Bakit daw? Kasi alam na daw ng Diyos yung kailangan mo bago mo pa hingin. Balikan natin yung sample prayer ni Jesus. John 11:41-42, inalis nga nila ang bato sa dakong pinaglalagyan nila ng patay. Tumingala si Jesus, nagsabi, Ama, pinapasalamatan kita na ako ay dininig mo. Alam ko na ako ay lagi mong dinirinig. Hindi pa ginagawa ni Jesus yung action, meaning yung pagbuhay ng patay. Pero ang sabi niya, dininig na daw siya ng Ama sa langit. At hindi lang yan. Ang sabi pa niya, lagi daw siyang dinidinig, pinapakinggan ng Ama. Jesus in Mark 11 verse 24 said, Kaya nga sinasabi ko sa inyo, anumang bagay ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayo na ito ay inyong nakamtan. Take note nakamtan, at ito'y mapapasa inyo. When you pray for something that you know will ni Lord na maranasan mo, kasi it's clear from the mouth of Jesus, mag-pray ka at maniwala na God has already answered it bago mo pa man makita yung result. Let me give you example. Halimbawa ako, I was praying for someone whom I really, really love and respect. Wala kasi akong, let's say, kuya figure. Now, I'm not gonna tell you kung ano yung pinag-pray ko sa kanya. It's a secret between me and God. But I believe God has already answered it. Hinahantay ko na lang yung manifestation ito. I believe God already did something sa puso niya. And in time, I will see the result of it manifest in front of my eyes. Now, to summarize yung pinag-aralan natin today. Number 1, huwag mananalangin gaya ng mga hipokrito na pakitang tao lamang. Pag ginawa mo yan, wala kang tatanggaping answered prayer sa Diyos. Pangalawa, manalangin ng palihim. Keep your prayers secret until mangyari siya. Iwasang ipaalam sa iba ang iyong panalangin hanggang matupad ito. Keep it between you and God. Iwasan daw yung paulit-ulit na panalangin. Manalangin na maikli at maniwala hanggang ito ay maganap. Maniwala na alam ng Diyos ang iyong pangangailangan bago mo pa ito hingin. Paniwalaan mo na ang Diyos ay mabuting Ama na nakikinig sa mga prayers natin at siya rin ang tumutupad nito. Importante yun na pag nag-pray ka, dapat meron ka ng knowledge, meron ka ng idea na yung nilalapitan mong Diyos is a good God. No, Diyos na mabuti at Diyos na matatawag nating Ama na willing mag-provide ng ating mga pangangailangan. Number 5, maniwala na natanggap mo na ang iyong ipinanalangin at ito'y matatanggap mo nga. Amen. Sa susunod na video, itutuloy natin ang verse 9 hanggang verse 15. Muli, salamat sa pakikinig. Mahal ka ng Diyos.